Mahal na Panginoong Hesus na siya pagkain ng ating mga kaluluwa at tayo po'y sama-samang manalangin sa mga oras na ito. Mga minamahal, ating pong ipikit ang ating mga mata at ang Diyos ang maglangis, minamahal at magpala sa kanyang mga banal at dakilang salita. Let us pray. Hallelujah. Mapagpalang Diyos sa manaming sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Sa iyong pangalan, Panginoon, kami umasa. Sa iyong pangalan, O Diyos, kami nagtitiwala. Mahal na Panginoon, because your name is above in every other name, there is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God, we trust in thee, there is Jesus. Leading purple, beloved, honorable pastor, anoint thy words, Lord. Put thy words in my mouth in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasawayan ng magdemonyong hadlang, mga pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway, is now right now and by the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At luwalatiin po ang aning dakila at banal na pangalan, mga minamahal. Minsan ang pa, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. Nagib double honor and respect to our dearly beloved venerable pastor, our beloved evangelist Will Distrad Almeida, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, the beloved children, the whole blessed Almeida family, sa mga anak ng ating minamahal at ginagalang nating pastor, minamahal, at ganoon din naman mga minamahal sa lahat po ng ating mga webcast viewers, aming pinapaabot ng aming pagbati, mga minamahal, walahatiin po ang ating mahal na Panginoon sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran na nasa abroad, mga OFWs, minamahal na patuloy pong nagpapagal para sa kanilang pamilya upang matugunan ang pangailangan ng kanilang pong mga mahal sa buhay. At ganoon din naman ay makatulong po, minamahal, sa pangangailangan ng banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala po ang gawain ng Diyos na isa po kayo sa mga ginagamit, mga minamahal, para po sa pangangailangan pinansyal ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At maging sa lahat po ng ating mga kapatiran na abot ng programang ito, sa dako ng Malaysia, Sabah, Malaysia, sa dako ng Perth, Australia, mga minamahal, at maging sa dako ng Taiwan, sa dako ng Singapore, sa dako ng Dubai, sa dako ng Saudi Arabia, sa dako ng Abu Dhabi, mga minamahal, at maging sa mga kapatiran po natin sa dako ng Cambodia, mga minamahal, aming pong pinapaabot ang aming pagbati, ang aming pangungumusta, at maging sa lahat ng ating mga kapatiran sa dako ng Calgary, mga minamahal, sa dako ng Grand Theory. Ang Diyos pong magpala sa inyo pong lahat, sa lahat ng ating mga kaparit at dito po sa dako, mga minamahal ng bansang Pilipinas, buong Luzon, buong Visayas, sa buong Mindanao, minamahal sa lahat po ng ating Muslim brothers dito po sa dako ng Mindanao, dito po sa dako ng Zamboanga, sa mga outreaches po natin, mga minamahal na patuloy pong umaantabay sa ating programa, sa dako po mga minamahal ng L6 Tungawan, sa dako ng Ayala, sa dako ng Ipil, at sa dako ng Imelda, mga minamahal Sibugay Province, sa dako po ng Malangas, at maging sa dako ng Malayal. Hindi man po natin maisa-isa yung ating mga outreaches, mga minamahal, sa lahat ng ating mga kapatiran. Ang Diyos pong magpala sa ating lahat at sa lahat po ng patuloy pong sumusubaybay sa ating banal na programang ito, mga minamahal, Jesus Miracle Hour, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga banal na salita. At ating pong yan ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, minamahal, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Hesus na sa pagkain po ng ating mga kaluluwa. Busugin natin ang ating mga kaluluwa sa magitan po ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, friendship of this world, enmity against God. Friendship of this world, enmity against God. Ibig sabihin, yung pakikipagkaibigan sa sanglibutan, minamahal, ito po ay pakikipagkaaway, pakikipag-alit sa ating mahal na Panginoon. At kagaya po ng ating palaging naririnig, mga minamahal, mahirap pong makipag-alit sa Diyos. Mahirap pong makipag-away sa ating mahal na Panginoon. Wala po ni 1% na tayo po yung magtatagumpay kapag ang Diyos ang ating kaaway. Mas mainam
na maging kakampi natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat kapag ang Diyos ay kakampi natin, mga minamahal, walang sino mang makakapanakit sa atin. Amen? If God is for us, who can be against us? Kapag ang Diyos ay nasa atin, walang sino mang laban sa atin, mga minamahal. Kaya't kung ako ang papipiliin, kaaway ang Diyos o maging kakampi ang ating mahal na Panginoon, wise choice po, mga minamahal. Ang aking pipiliin ay maging kakampi ko po ang ating mahal na Panginoon. Sabi pa nga, mga minamahal, kapag ang Diyos ang iyong maging kaaway, sino ang magtatanggol sa iyo? Sino ang magpuproteksyon sa iyo? Sino ang kayang harapin ang galit ng ating mahal na Panginoon? No one can stand God's indignation, yung galit, yung puot ng Panginoon. Kapag siya'y kaaway mo, walang sino mang mga minamahal makakatayo laban sa galit ng ating mahal na Panginoon. Mas mainam pa na maging kaaway mo si Satanas, mga minamahal. Bakit? Kapag kaaway mo si Satanas, may Diyos nakakampi sa iyo. Kapag kaaway mo ang Diyos, mga minamahal, hindi ka kayang ipagtanggol ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Kaya very interesting po yung ating topic, mga minamahal ko, sa gabing ito, friendship of this world is enmity against God. Kapag tayo po ay makipagkaibigan sa sanlibutan, mga minamahal, magiging kaaway natin ng Diyos. So tayo po ay dapat magpili. Mga minamahal, gusto ba nating maging kaaway ang Diyos at maging kaibigan ng sanlibutan o maging kaaway ang sanlibutan at maging kaibigan natin ang ating mahal na Panginoong Hesus? So, ibig sabihin, kapag kaibigan mong mahal na Panginoon, mga minamahal, you are well protected, mga minamahal. Ikaw ay, mga minamahal, protektado ng ating mahal na Panginoon sa gitna ng panganib, sa gitna ng kapamakan, sa gitna ng disgrasya, sa gitna ng mabibigat ng mga problema at mabibigat ng mga suliranin. Mga minamahal, meron tayong Diyos na siyang mag-iingat sa atin dahil kakampi natin ang ating mahal na Panginoon. Unang talata, mga minamahal, yung ating pong key verse from the book of James, chapter 4, verse 4. Sabi ng Biblia, kayong mga kalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipagkaaway sa Diyos? We are called adulterers. Once na tayo po ay mga minamahal makipagkaibigan sa sanlibutan, ang tawag po sa atin ay mga kalunya. Bakit po, mga minamahal? Tayo po ay pag-aari na ng Diyos. Ikaw ay engaged na sa mahal na Panginoon. In the time of rapture, dumating ang ating mahal na Panginoon, ikakasal tayo sa Diyos. So, in this very moment, mga minamahal, na wala pa pong rapture, engage tayo sa mahal na Panginoon. Alam po ninyo, mga minamahal, once you are engaged, yan po ay, mga minamahal, vows in both parties. Doon sa lalaki at sa babae, engage ka at ang hinihintay na lamang ninyo na dumating, mga minamahal, ang insaktong petsa ng inyong kasal at kayo'y pag-iisahing dibdib na, mga minamahal. Ngunit may binitiwan na kayong pangako, mga minamahal, na ikaw ay handang magpakasal sa kanya. Ang lalaki ay handang magpakasal sa babae. Ang babae, mga minamahal, ay handang magpakasal sa lalaki. You are both engaged, mga minamahal. Kaya tayo ngayon, naglilingkod sa mahal na Panginoon, tumanggap tayo ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Tayo po ay pag-aari na ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay, mga minamahal, engaged na sa ating buhay na Diyos. Kaya kapag tayo po ay, mga minamahal, maghanap pa ng iba na tayo po ay engaged na sa mahal na Panginoon, tayo po ay ikakasal na sa ating buhay na Diyos, mga minamahal, ang tawag po niyan ay pangangalunya. Kaya ang sabi ng Biblia sa Tagalog, mga minamahal, kindly paki-flash natin sa ating screen, ulitin natin ang pagbasa. Kayong mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipagkaaway sa Diyos? Ang nais ng mahal na Panginoon na ang maging kaibigan natin ay siya, hindi ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan, mga minamahal. Ang sinumang, mga minamahal, umiibig sa sanlibutan ay nakikipag-alit sa Diyos, nakikipagkaaway sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya, mga minamahal, ilinalayo natin ang ating mga sarili
sa mundong ito na ating ginagalawan because we are mga minamahal strangers of this world. Tayo po estranghero lang sa mundong ito. Yung original nating tahanan ay ang langit, mga minamahal. Hindi ang lupang ito sapagkat ang lupang ito ay lilipas. Ang lupang ito ay mawawala, mga minamahal. Sabi ng Biblia, ang lupang ito nating ginagalawan at ang lahat ng bagay na narito ay gugunawin ng ating ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So hindi po tayo taga rito. Yung ating citizenship is heavenly citizenship, mga minamahal. Yung original nating mga minamahal tahanan ay hindi po dito sa lupa. Ang original nating tahanan ay doon sa langit. Ito po'y temporary lang, mga minamahal. Darating ang araw, ikaw at ako, mga minamahal na umiibig sa Diyos, ay kukunin ng ating mahal na Panginoon at dadalhin tayo sa langit. Sabi ng mahal na Panginoon, nasan ako ay nandun din naman kayo. At ang original mong tahanan, ang original kong tahanan, ang original nating tahanan, ay ang kaharian ng langit kung saan doon naghahari ang kapayapaan na galing sa ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Doon ang ating original na tahanan. Darating ang araw, sabi ng Biblia, kukunin tayo ng mahal na Panginoon. We are all aliens, mga minamahal. Sa Biblia, minention po ang word na alien. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo po estranghero lang sa mundong ito. Kaya huwag nating masyadong i-attach ang sarili natin sa sanglibutan sapagkat iiwan natin ang lahat ng ito. Huwag nating i-attach ang ating sarili sa mga material na mga butang, mga bagay dito sa ibabaw ng lupa, sapagkat lahat ng ito, mga minamahal, ay iiwan natin. Kaya ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ito po yung turo ng ating mahal na Panginoon. Enmity against God. Friendship of this world is enmity against God. Magiging kaaway natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nakakatakot saan tayo pupunta, mga minamahal, sinong magtatanggol sa atin kapag ang Diyos ang kaaway natin. Kaya mas piliin natin na maging kaibigan natin ang ating mahal na Panginoon. Following verse from the book of John chapter 2 verse 15. Sabi ng Biblia, mga minamahal, John chapter 15 verse 18 pala hanggang verse 19. John chapter 15 verse 18 after verse 19. Sa verse 18, basahin natin, if the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. So verse 19, if you were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Mga minamahal, ito po ay totoo. Mga minamahal, ang sabi ng Tagalog, kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan, inyong talastasin, ako muna ang kinapuutan bago kayo, mga minamahal. Sapagkat ang ating mahal na Panginoon, sabi pa nga, mga minamahal, ng sunod na mga talatang ito, there is no servant greater than his master. Wala pong alipin na higit sa kaniyang Panginoon. Kung ang alipin, minamahal ko, ang ating Panginoon ay pinersecute ng mundong ito, sabi ng banal na Biblia, tayo din po ng mga naglilingkod sa mahal na Panginoon ay uusigin din. Verse 19, mga minamahal, ating ituloy ang pagbasa sa Tagalog. Kung kayo'y taga-sanlibutan, ay iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanlibutan, mga minamahal, punto por punto, ikaw at ako na naglilingkod sa Panginoon, sabi ng Biblia, sapagkat kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan, mga minamahal, pinili tayo ng mahal na from this polluted world. Tayo po ay pinili ng Diyos. Tayo po ay hinirang ng mahal na Panginoon mula sa sanlibutan. Kaya we are totally confirmed na hindi tayo, mga minamahal, pag-aari ng sanlibutan ito. Ang sabi ng Biblia, kaya naman napupuot sa inyo ang sanlibutan. Mga minamahal, that is the reason why na pinipersecute tayo. Hindi tayo pinipersecute, mga minamahal, in any reasons. But we are persecuted of all the believers. Tayo po ay mga minamahal, dinidiscriminate, binubuli tayo. Ito po'y dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo binubuli in our own, but we are bullies. Mga minamahal, tayo po ay pinipersecute. Tayo po ay mga minamahal, pinagsasalitaan ng masasamang mga wika. Nandyan ang mga maanghang na mga criticism. Mga minamahal, dahil sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Makita po ninyo, mga minamahal, nung unang panahon na parehas
Pareho ang ating ginagawa sa kanila. Kung lasinggero sila, lasinggero tayo. Kung sila ay mga minamahal, masasamang tao tayo. Kung sila ay mga pusakal, ganun din po tayo, mga minamahal. Ang ating pamumuhay noon ay katulad ng kanilang pamumuhay. Kaya hindi nila tayo pinipersecute. Hindi nila tayo kinikriticize dahil ang buhay nila at ang buhay natin, mga minamahal, ay magkatulad. Kumbaga balahibo, mga minamahal, ang balahibo nila, ang siyang balahibo natin. Ang sabi pa nga, mga minamahal, ng sayings, birds that the same feather flocks together. Birds that the same feather flocks together. Yung ibon na magkaparehas ang balahibo. Lumilipad silang sabay-sabay dahil magkakauri sila. Parehas ang kanilang balahibo, pareho ang kanilang kulay, pareho mga minamahal ang kanilang species, ang kanilang lahi. Ganun na ganun din tayo, mga minamahal. Kaya huwag kang magtaka, mga minamahal, na pinipersecute ka. Huwag kang magtaka, mga minamahal, na kinikriticize ka ng mga kapitbahay mo. Kinikriticize ka, mga minamahal, ng mga taong nasa paligid mo. Huwag kang magtaka kung ikaw ay pinagtatawanan ng mga taong nasa paligid mo, mga minamahal, sapagkat yan ay nasa banal na Biblia. We are not of this world. Ikaw at ako, hindi na tayo pag-aari ng mundo. Tayo po'y hinirang na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ihiniwalay na tayo ng Diyos, mga minamahal, sa mundo. Although na tayo po ay namumuhay pa dito sa sanlibutan, but we are not of this world, mga minamahal. Although na tayo po ay nandito pa sa lupa, napapalibutan pa tayo ng mga worldly, mga minamahal na mga taong hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. But we are not of this world. We are chosen by the Lord. Tayo po ay pinili na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng Biblia, huwag kayong magtaka kung kayo'y kinapupuutan dahil sa akin. Sabi ng Biblia, ako na Panginoon ay bago kayo nila kapuutan, ako muna, mga minamahal, ang kanilang kinapuutan. Totoo po yan. Makita po natin, mga minamahal, sa history ng ating mahal na Panginoon nang siya po'y pumunta dito sa sanlibutan. Sabi ng Biblia, He was condemned, He was rejected, mga minamahal. Siya po ay kinundina ng maraming tao. Siya po'y rineject ng maraming tao. At ang sabi pa nga, dahil sa grabing rejection sa kanya, ipinako pa siya sa krus, mga minamahal. Pinahirapan siya at nakaranas siya ng maraming mga sakit, hampas ng latigo, mga minamahal. Nagpasaan siya ng mabigat na krus, kaliwat kanan ng mga sampal. Siya po'y linuluraan, mga minamahal. He was persecuted. Sabi ng Bible, He was rejected, He was condemned. Bakit po, mga minamahal? Ito po'y dahil sa kanyang paglakad ng matuwid. Maraming tao ang ayaw sa kanya. Sila'y nasisilaw sa liwanag. Ayaw nila sapagkat, mga minamahal, ito po ay masakit para sa kanilang paningin na sila'y nananatili sa kasalanan. Ngunit ikaw naman ay lumalakad sa katwiran. At mga minamahal, deep in their heart, naiinggit sila sa iyo, mga minamahal. Kaya para makaganti sila sa inggit na kanilang nararamdaman, pinipersecute tayo ng mga unbelievers. Kaya ang sabi ng banal na Biblia, huwag kang magtaka. Instead, pasalamatan mo kung ikaw ay pinipersecute. Dahil yan ay patunay na ikaw ay anak ng Diyos. Pasalamatan mo kung kinikriticize ka ng iyong kapitbahay. Pasalamatan mo kung kinikriticize ka ng inyong mga loved ones. Yung mga dati mong close na mga kaibigan. Yung mga taong malalapit sa iyo, pinagtatawanan ka. Yan po'y dahil sa ating mahal na Panginoong Hesus. E sabi ng Biblia, magalak ka, sapagkat kung ito'y ginagawa nila para sa ating mahal na Panginoong Hesus, ikaw ay kabahagi ng hirap na dinanas ng ating mahal na Panginoon. Doon, minamahal ko, sa krus ng Kalbaryo. At ipong isunod na pagbasa, mga minamahal, ang talatang ito. From the book, mga minamahal ko, of Romans, chapter 12, verse 2. Kaya ang utos ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, 1 John chapter 2 verse 15 rather. Sorry po, mga minamahal. 1 John chapter 2 verse 15. Unahin po muna natin pagbasa. Love not the world. Wag mong ibigin. Minamahal ko ang sanlibutan. Yun po ang utos ng mahal na Panginoon. Unang-una, huwag tayong makipagkaibigan sa sanlibutan sapagkat hindi tayo pag-aari ng sanlibutan. Tayo po'y pag-aari na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pwede po tayong mga minamahal makipagkaibigan sa sanlibutan, sa mga taong makasanlibutan rather, na ang purpose natin is to bring them in the Lord.
dalhin sila sa mahal na Panginoon. Yun lang yung option natin, yun lang yung reason natin bakit tayo makikipagkaibigan sa kanila. Ang purpose natin ay madala sila sa paanan ng ating mahal na Panginoon dahil as a believers, mga minamahal, isa po sa ating mga duties ang mag-akay ng mga kaluluwa sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you to go and bring forth fruit that remain. Yun po ang sinabi ng banal na Biblia. Kayo ay hindi ako o hindi kayo ang pumili sa akin, sabi ng Panginoon, kundi ako ang pumili sa inyo at inutusan ko kayo na humayo, mga minamahal, at mamunga. Go and bring forth fruit that remain. So ang utos sa atin, ang utos sa atin ng mahal na Panginoon ay humayo. Yan lang po yung unang-unang rason, nag-iisang rason. Bakit tayo, mga minamahal, makikipagkaibigan sa mga taong makasanlibutan? Ang purpose natin ay maakay natin sila sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil paano po natin, mga minamahal, maipapaabot sa kanila ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, nandun ang pag-ibig ng Diyos, nandun ang pagliligtas ng mahal na Panginoon, sapagkat sabi ng banal na Biblia, gospel is the power of God unto salvation. Paano natin maihatid sa kanila, sa mga loved ones natin, sa mga kaibigan natin, sa mga taong malalapit sa atin, mga minamahal, ang salita ng kaligtasan na isang kapangyarihan ng Panginoon upang ang sinumang manampalataya ay maligtas kung hindi po tayo makikipagkaibigan sa kanila. Pero mga minamahal, sa kanila pong makamundong mga gawain ay dapat hindi tayo naka-attach doon. Minamahal, hindi tayo masyadong mga minamahal nakikipagmingle sa mga worldly na mga taong makasanlibutan, sapagkat posible po yon na mga minamahal yung ating pong mainam o magandang ugali sa paglilingkod, sapagkat sabi ng Bible, evil communication corrupt good manners. Yung good manners natin, ito po'y bunga ng salita ng ating mahal na Panginoon. Yung good manners na ating mga minamahal tinanggap ngayon, ito po'y dahil sa salita ng Diyos. Ito po'y dahil sa ating paglilingkod. Na bago yung buhay natin. Imagine, mga minamahal, dati rating kriminal, dati rating pusakal, dati rating NPA, dati rating Abu Sayyaf, dati rating mamamatay tao, dati rating snatcher, dati rating holdupper, dati rating kidnapper. Sa gawaing ito, binago ng mahal na Panginoon. Dating bakla, dating tomboy, binago ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, sa ating pong patuloy na paglilingkod, pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sabi ng Biblia, naging bago tayong nilalang. Binago ng Panginoon ang ating puso, binago ng Diyos ang ating isip, ang ating loob na panganyo, ang ating panglabas na panganyo, ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya mga minamahal, ang sabi ng Biblia, evil communication corrupt good manners. Yung good manners, ito po'y nasa atin na ngayon. Natuto tayong umibig, that is good manners. Marunong tayong magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin, that is good manners. Marunong tayong magbigay, marunong tayong magpakumbaba, that is good manners, mga minamahal. Amen? Yung tayo po'y bibili sa tindahan, sobra ng sukli, ibabalik natin yung sukli, that is good manners. Hindi tayo nagmumura, mga minamahal, hindi kagaya noon, mahulog ang baso, potoseko, potumaya. Madaling araw pa lang, umaga, pagkagising natin, hindi pa tayo naglilimugmog, hindi pa tayo nagkakapi. Pagbumura agad ang lalabas sa ating mga bibig. Ngunit ngayon, hallelujah, praise the Lord na. That is good manners. Diba? Dati-dati troublemaker tayo, ngayon peacemakers na tayo. That is, mga minamahal, good manners. Kaya yung good manners na nasa atin, kapag makipag-communicate tayo sa mga evil, sa mga taong masasama, makipag-communicate tayo, makipag-close tayo, that's what I mean, mga minamahal, doon sa mga taong, mga minamahal, hindi umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Biblia, evil communication, corrupt good manners, mga minamahal. Kaya lumalayo tayo, sineseparate natin. The only reason why na tayo po ay lumalapit sa kanila upang ihatid natin sa kanila ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Nothing more, nothing less. Yun lamang po, mga minamahal. Sa mga loved ones natin, ganun din po. Dahil tungkulin nating
ihatid sa kanila ang ebanghelyo at salita ng ating mahal na Panginoon upang hindi natin maging sagutin ang kanilang mga kaluluwa, upang hindi singilin ng Panginoon ang kanilang mga dugo sa ating mga kamay, sapagkat kung mamatay ang nanay mo, mamatay ang tatay mo, wag naman sana mamatay ang isa sa mga loved ones mo at hindi mo sila nahayagan ng salita ng ating mahal na Panginoon, sisingilin ng Panginoon sa iyong mga kamay ang kanilang mga dugo, mga minamahal. Yan po'y nakasulat sa Biblia. Sisingilin ng Panginoon sa iyong mga kamay ang kanilang mga dugo. Bakit? Hindi mo sila hinayagan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya in season or out of season, napaka-importante na hayagan natin sila ng salita ng mahal na Panginoon. Tanggapin nila o hindi ang ebanghelyo at salita ng ating mahal na Panginoon. Importante na taniman natin sila ng salita ng ating mahal na Panginoon. Malay natin, mga minamahal, months went by, years went by, yung mga salita na itinanim natin sa kanilang mga puso, mga minamahal, ito po ay mabuhay, ito po ay sumibol, ito po ay dumahon at mamunga. Darating ang araw, sila po ay maglilingkod din sa ating mahal na Panginoon. Marami pong ganyan ng mga Kristiyano, mga minamahal persecutor sa pamilya, tinutulig sa ang nanay, tinutulig sa ang tatay, ang kanyang mga kapatid, tinutulig sa niya, ayaw niyang maglingkod sa ating mahal na Panginoon, pero magulat ka, mga minamahal, nag-backslide yung kanyang mga loved one, siya na lang ngayon ang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung sino pang persecutor noon, at patuloy niyang ipinagpipray na yung kanyang mga loved ones, mga mahal na sa buhay, ay manumbalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Balik tayo sa 1 John chapter 2 verse 15. Love not the world. Huwag nating ibigin ang mundo. Neither the things that are in the world. Mga minamahal, neither the things that are in the world. Huwag nating mahalin maging ang mga bagay na andito sa lupa, mga minamahal. So sabi ng Biblia, minsan huwag tayong masyadong maging attached sa mga bagay na nandito sa lupa, sapagkat mga minamahal yan ay lilipas at mawawala. Ibig sabihin, huwag tayong maging materialistic, mga minamahal, dahil sometimes yung mga material ng mga bagay na yan, ini-entice tayo ng kaaway, iniinganyo tayo ng kaaway. Minsan ginagamit ng Diyos yung mga bagay dito sa lupa upang tayo po'y malayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming Kristiyano ang ganyan. Inuofera ng magagandang trabaho kapag ginagrab, mga minamahal, yung magandang trabaho. Kasi hindi po lahat ng blessing, makinig po kayo, mga minamahal, hindi po lahat ng blessing ay galing sa Diyos. May mga pagpapala, mga minamahal, opportunity sometimes na dumarating sa atin na pain ng kaaway upang ilayo ang ating puso sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Marami pong strategy regarding sa strategy. Si Satanas, mga minamahal, ay thousands of years na kanya pong, mga minamahal, sinanay ang kanyang sarili sa pandaraya. Hindi lang ngayon nandadaya ang kaaway. Mga minamahal, milyong-milyon, libo-libong mga taon na sinanay ng kaaway ang kanyang sarili para dayain ang mga tao. Kaya expertise po niya ang mandaya. Expertise po niya ang manlinlang ng tao. Hindi naman po natin din siya mabiblame dahil yan ang kanyang misyon sa buhay. Mga minamahal, ang linlangin at dayain ang maraming mga tao. Kaya ginagamit niya ang mga bagay dito sa lupa. Ginagamit niya ang bahay, ginagamit niya ang sasakyan, ginagamit niya ang propesyon, ginagamit niya ang trabaho, ginagamit niya ang mga material na mga bagay para matwist yung puso natin at tayo po, mga minamahal, ay tumalikod sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pinapainan tayo ng maraming opportunities para ang puso natin ay mapihit sa mga bagay na material, which is na dapat ang puso natin ay nasa tamang lugar, which is na dapat ang puso natin ay naka-align palagi sa mahal na Panginoon, which is na dapat ang puso natin ay nakasentro palagi sa ating mahal na Panginoon. Ngunit dinidistract tayo ng kaaway. Hindi po kayo nagtataka. Ang gusto ng kaaway, mga minamahal, kahit po ang social media, sometimes ginagamit ng kaaway para matwist, mapihit ang puso natin at ang isip natin sa mga minamahal paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Maraming paraan ang kaaway, maraming strategy ang kaaway. Sabi ng Biblia, love not the world, neither the things that is in the world. Huwag nating mahalin, mga minamahal, ang mundong ito. Maging ang mga bagay, mga minamahal, na nasa mundong ito. Kindly, basahin uli natin, mga minamahal, 1 John chapter 2 verse 15. Huwag nating mahalin maging
ang mga bagay, mga minamahal na nasa mundong ito. If any man love the Lord, the love of the Father is not in him. So punto por punto. Unang-una, mga minamahal, sa unang talata, magiging kaaway ka ng Diyos kapag ibigin mo ang sanlibutan. Kaya sabi ng Biblia, kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kaniyang pag-ibig ng Ama. Huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino may iibig sa mga bagay na sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. So, it's getting worse. Lalo tayong nalalayo sa ating mahal na Panginoon, na dapat in our very time, mga minamahal, sa panahon natin ngayon, dapat ang anak ng Diyos ay malapit sa ating mahal na Panginoon. Yung word na intimacy, maging intimate tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung word na intimacy, it means nearness, it means closeness. Dapat ang relasyon natin sa Panginoon ay mga minamahal, intimate. Malapit tayo sa Panginoon. Para every time, mga minamahal, anytime mag-take place ang rapture, we are totally 100% na kukunin isa sa mga pipiliin ng Panginoon para maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan, sapagkat intimate ang ating relasyon sa mahal na Panginoon. Close. Tayo po ay malapit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ginagamit ng Diyos yung mga bagay na makasanlibutan ito. Huwag tayong padadaya, mga minamahal, sa mga panlilinlang ng kaaway. As long na ang trabaho mo ay ilinalayo ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi yan sa Diyos. Kung ang pag-aaral mo'y ilinalayo ka, oo, importante ang pag-aaral. Wala po kong sinabi na huwag kayong mag-aral, mga minamahal. Mahalaga ang edukasyon, sapagkat hindi tayo matututong magbasa, hindi tayo matututong magsulat, hindi tayo matututong umintindi, mga minamahal ko, ng mga bagay-bagay sa ating paligid. Kung hindi tayo mag-aaral, magiging ignorante tayo, mga minamahal, magiging inosente tayo sa maraming mga bagay kapag hindi tayo makapag-aral. Kaya mahalaga ang pag-aaral. Ngunit yung point namin, kung ang pag-aaral mo ang nagiging dahilan na ikaw ay unti-unting nalalayo sa paglilingkod, mga minamahal, dapat isettled mo yung sitwasyon mo. Ayusin mo yung sitwasyon mo. Pwede namang mag-aral na malapit ka sa Diyos eh. Pwede namang mag-aral na hindi ka nalalayo sa presensya ng ating maraming mga kapatiran natin, mga estudyante, nag-aaral, mga minamahal, although na malakas ang hatak ng mundo, pero minamahal, sabi pa nga ng banal na Biblia, kung talagang gusto nating makasumpong ng katiyakan sa buhay na walang hanggang, anuman ang posisyon natin ngayon, anuman ang kalagayan natin, huwag nating hahayaan na tayo po'y malayo sa ating mahal na Panginoon. Yung trabaho, maraming nagtatrabaho na, nung hindi pa nagtatrabaho, mainit na naglilingkod. Nung nakapagtrabaho, mga minamahal, siyempre, magtatrabaho, pagod buong maghapon, uuwi, hindi na makapanalangin. Minsan, mga minamahal, pati araw ng linggo ay pinapasukan na, nakalimutan na ng araw ng linggo. Ito po'y para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang araw ng linggo ay pag-aari ng Diyos. Hindi po yan atin. Sabi ng banal na Biblia, atin ang 6 na araw, ngunit ang ika-7 araw ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang araw ng linggo ay pag-aari na yan ng Diyos. Gaano man ka-importante yung appointment mo, unahin mo ang Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mong hanapin ang kaharian ng langit, katwiran ng ating mahal na Panginoon, upang lahat ng pagpapalay pawang idaragdag sa iyo. Kapag unahin mo ang sarili mo, unahin mo ang trabaho mo, mga minamahal, kahit ang araw ay gawin mong gabi ang araw, mga minamahal, hindi pa rin po sapat. Magtataka ka, grabe ang sakripisyo mo, grabe ang trabaho mo, grabe yung pagsusumikap mo, ngunit ang pagsusumikap mo ay kulang pa rin. Para kang nag-iipon ng pera at ang pera ay linalagay mo sa isang butas na bulsa. Grabing pagsusumikap mo, ngunit magtataka ka lahat, parang kulang pa rin. Ang ibig ko pong sabihin, iba kasi kapag kasama mo ang Diyos. Iba yung buhay kapag ang Diyos ay pumapatnubay sa iyo, kasama mo ang mahal na Panginoon. Tingnan mo si Pedro, nang huli ng isda, buong magdamag, nagpalaot, wala siyang nahuling isda. Pagka umagang mahal na Panginoon na andyan sa gilid ng baybayin, sabi ng mahal na Panginoon, may nahuli ba kayong isda? Ang sabi ni Apostol Pedro, Panginoon, wala po kaming nahuling isda. Sabi ng Panginoon, ngayon, ihulog ninyo ang inyong lambat, mga minamahal. Sabi niya, Panginoon, buong magdamag kaming nagpalaot, doon sa laot, ibig sabihin, sa malayong dako, mga minamahal. Ang kanilang pagod, sakripisyo ay
Nabaliwala lang sapagkat wala silang nahuling ni isang isda. Sabi ng Panginoon, ihulog ninyo ang inyong isda. Sabi ni Pedro, Panginoon, buong magdamag kaming nagpalaot ni isang isda ay wala po kaming nahuling. Ngunit dahil ikaw ang nagsabi, ihuhulog namin ngayon ang aming lambat. Hinulog nila yung kanilang mga lambat, mga minamahal. Nagtaka sila nung kanila pong kunin ang lambat. Punong-puno, mga minamahal, ng napakagandang uri ng isda. Almost 135 pieces of fish, mga minamahal, ang nahuli nila Apostol Pedro. Buong magdamag na nagpalaot. Iba po yung kasama mo ang Diyos. Kaya nga po, mga minamahal ko, ang trabaho mo ang nagiging dahilan na unti-unti kang ilinalayo sa ating mahal na Panginoon. Maghanap ka ng trabaho, mga minamahal, na makakadalo ka. Maghanap ka ng trabaho na hindi ka mapipressure sa paglilingkod sa mahal na Panginoon dahil hindi yan sa Diyos. Mga minamahal, ilalayo ka sa ating mahal. Oo, may trabaho ka nga, pero aanin mo ang trabaho kung malayo ka naman sa Diyos. Oo, may sweldo ka, kumikita ka ng mataas na salary, kumikita ka ng mataas na income. Oo, may pera ka, napoprovide mo yung pangangailangan mo, pero aanin mo naman ang mga bagay na yan kung ikaw naman ay malayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus. Pagami naman, hindi ka na makadalo, hindi ka na makapagpuri. Yung dati-rati mong ginagawa, hindi mo na magawa, makami na mahal. Mag-pray ka na, Lord, bigyan mo kami ng trabaho. Yung trabaho na hindi maging sagabal sa aming pagdalo. Yung trabaho, Lord, na hindi maging sagabal sa aming paglilingkod upang hindi ka malayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya yung iba nating mga kapwa mananampalataya, ang ginagawa nila, nag-iipon sila ng malaking pinansyal, nagpo-put up ng mga business, sapagkat kung ang business nila, sila ang boss, hawak nila ang oras, hawak nila ang panahon. Kapag gusto nilang isara, mga minamahal, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya may tao silang iniiwan. Hindi po nababalaho, hindi po nagiging sagabal, hindi po nagiging hadlang sa kanilang paglilingkod, yung kanila pong trabaho. Yun pong pinakamainam na trabaho. Tilaanin naman natin ang income at trabaho kung tayo naman ay unti-unting ilinalayo niyan sa ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, ang pag-ibig sa sanlibutan, mga minamahal, ay pakikipag-alig sa Panginoon. Kapag ibigin mo ang sanlibutan, mahalin mo ang sanlibutan, mga bagay dito sa sanlibutan, mahalin mo ang kahilayan, mahalin mo, mga minamahal ko, ang anumang kaligayahan sa mundong ito, hindi po masama ang maging masaya. Pero tiyakin mo na kung masaya ka, masaya din ang Diyos. Dahil kung ikaw lang ang masaya sa ginagawa mo at ang Diyos ay hindi masaya, nalulungkot ang mahal na Panginoon sa ginagawa mo dahil gumagawa ka ng kasalanan. Alam po ninyo, kapag gumawa tayo ng matuwid, ang Diyos ay tuwang-tuwa. Nakatitig ang mahal na Panginoon sapagkat sabi ng Biblia, the eyes of the Lord are always upon the righteous. Kapag matuwid ka, nakatingin palagi sa iyo ang mahal na Panginoon. Pero kung ikaw ay lalakad sa kasalanan, makikipaghalubilo ka sa mga taong makasanlibutan, Kristiyano ka lang kung Kristiyano ang kasama mo, ngunit worldly ka rin, makasanlibutan ka rin kung worldly ang kasama mo. Mga minamahal, you are compromising Christian. Nakikipagkasundo ka, doble, mga minamahal mo ang baraha. Para kang, mga minamahal, yung lizard, kung saan dingding, yung tinatawag na hunyango, merong lizard na ang tawag ay hunyango. Lilipad siya kapag kumapit siya sa niyog, yung kulay ng puno ng niyog, yun din ang kanyang magiging kulay. Kapag siya lumipad at kumapit siya sa puno ng ipil-ipil, yung kulay niya ay kakulay din ng ipil-ipil, mga minamahal. Meron pong kapag lumipad siya, dumapo siya doon sa kulay itim na bato, yung kanyang kulay magiging itim din. That is compromising Christian. Kumbaga sa luto, hindi ka paluto, minamahal. Sapagkat yung totoong Kristiyano, kapag Kristiyano ang kasama, Kristiyano siya. Kapag sanlibutan ang kanyang kasama, mananatili siyang Kristiyano. Ipapakita niya ang liwanag, ang asin ng sanlibutan ito. Sabi ng Biblia, mga minamahal, we are the light of this world. Tayo po'y liwanag ng sanlibutang ito, minamahal. Ipakita natin, mga minamahal, yung ating mabubuting mga gawa na kahit kasama natin, napapalibutan tayo ng mga worldly na mga tao, ipakita natin na tayo'y iba. Ipakita natin na Kristiyano tayo. Hindi yung kasama mo Kristiyano ka, kasama mo worldly ka na rin. Kung anong kanilang sinasabi, kung anong kanilang sayaw, yun ang sayaw mo.
Tayo pong mga naglilingkod, iba ang sayaw natin. Yung sayaw natin ay para sa Panginoon. Sumasayaw din naman tayo. Every time na nag-worship, nagpupuri tayo. Pero iba na yung sayaw natin, mga minamahal, para sa Panginoon. Mahirap naman yung mga minamahal, sasayaw ka sa magkaibang tono. Kaya mong sumayaw ng magkaibang tono, mga minamahal? Marurong timing ka dahil iba ang timing ng tonong ito, iba ang timing ng tonong ito, iba yung tono ng paglilingkod sa Panginoon, iba rin ang tono ng mga worldly na mga tao. Sasayaw ka sa dalawang tono, mga minamahal, sasayaw ka sa dalawang timing, sasayaw ka sa dalawang tugtugin, mahihirapan ka, mga minamahal. Mahirap din mamangka sa dalawang ilog. Kapag mamangka ka sa dalawang ilog, imposible yun, mga minamahal. Pwede pong dalawang bangka sa isang ilog. Pero ang isang bangka sa dalawang ilog, mamamangka ka sa dalawang ilog, ibig sabihin, namumuhay ka bilang Kristiyano at the same time, kapag mga minamahal, wala ka na sa church, hindi mo nakasama yung kapwa mo mananampalataya, mamumuhay ka naman, mga minamahal ko, ng worldly na pamumuhay, wala kang ibang dinadaya kundi ang sarili mo. Mga minamahal, kailanman ay hindi natin maluloko ang Diyos. Kapag ginagawa mo ang ganitong estilo ng paglilingkod sa mahal na Panginoon, wala kang ibang dinadaya kundi ang sarili mo. Ikaw din ang mapapahamak, mga minamahal. Kailanman ay hindi natin madadaya ang ating mahal na Panginoon. Kaya't ang sino mang umibig sa sanlibutan ito, ang pag-ibig ng Ama, minamahal, ay malalayo. Malalayo sa Kanya. Kaya sabi ng Biblia, be not conformed to this world. Romans chapter 2 verse 12, mga minamahal, or 12 verse 2 rather. Romans chapter 12 verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Mga minamahal, sabi ng Tagalog, huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Because this word is a polluted word, mga minamahal. Keep yourself from this polluted word. Hindi tayo pwedeng makiayon kung ano ang sayaw ng mundo. Sayaw din natin. Iba na ang sayaw natin. Kung ano ang tono ng mundo, yun din ang tono natin. Tandaan ninyo, iba na ang tono natin. Iba na ang galaw natin. Iba na ang pamumuhay natin. Iba na ang kulay natin. Iba na ang balahibo natin. Iba na ang pananaw natin. Iba na ang prinsipyo natin. Iba na ang paniniwala natin. Iba na ang Diyos nating pinaglilingkuran. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, be not conformed to this world. Sa Tagalog, mga minamahal, basahin natin uli, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. I-settle natin, i-program natin spiritually yung ating mga isip na hindi na tayo pag-aari ng mundo. Hindi na tayo mga worldly, mga minamahal. Tayo po'y pag-aari na ng Diyos. Tayo po'y hinirang na ng mahal na Panginoon. I-set up natin yung isip natin, yung puso natin, na hindi na tayo mga minamahal belong sa kanila. We are separated by the Lord. Hiniwalay na tayo ng ating mahal na Panginoon sa makamundong pamumuhay. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kundi mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kung alin ang kaaya-aya, kung ano ang lubos minamahal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. As long na hindi po natin iset up yung ating isip sa mga spiritual na mga bagay, hindi natin mauunawaan kung ano ang mabuti, kung ano ang kaaya-aya, kung ano ang lubos na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Bubulagan tayo ng Diyos ng sanlibutan ito. We are blinded by the God of this world, mga minamahal. Yun ang sinabi ng Biblia. Maraming mga tao ang hindi nakikita ang liwanag ng Ebanghelyo, liwanag ng salita ng ating mahal na Panginoon, na nanatili silang bulag, na nanatili silang bingi, hindi nila makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng salita ng Panginoon, sapagkat binulagan sila ng Diyos ng sanlibutang ito, minamahal. Ngunit ang sabi ng Biblia, mapalad ka sapagkat nakilala mo ang mahal na Panginoon. Binuksan ng Diyos ang puso mo. Binuksan ng Diyos ang isip mo. Nakita mo, mga minamahal, ang liwanag ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Ang
isip at puso mo ay inilagay ng Panginoon sa tamang lugar. Kaya't nakita mo ang mga bagay na kaaya-aya, nakita mo ang mga bagay na mabuti, nakita mo yung mga bagay na lubos na katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon, sapagkat ang puso mo, mga minamahal, ay inayos ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, love not this world, because this world is a polluted word. What is pollution? What is polluted? Yung polluted na lugar, makita mo yung kanilang ilog, tambak ng basura, mga minamahal, iba't ibang klaseng basura na sa ibabaw ng ilog, marumi ang kanilang ilog. Kaliwat kanan na usok, mga minamahal ko ng sasakyan, kaliwat kanan na usok na galing sa pabrika, yung mga minamahal, dumi ng pabrika, doon pumupunta sa ilog. That is polluted area. Hindi ka makakalanghap, mga minamahal ko ng maaliwalas na hangin, makalanghap ka ng hangin, toxic, dumi, mga minamahal, nakakalason ng mga hangin. Yan po ang mundo na ating ginagalawan ngayon, mga minamahal. Kaya't kung i-attach mo ang sarili mo sa mga worldly people, mga minamahal, they are toxic in the Lord. Kaya't magiging toxicated ka na rin, mga minamahal, magiging madumi na rin ang puso mo, magiging madumi na rin ang isip mo. Yan po ang totoo, mga minamahal. Meron nga pong isang illustration na isang tupa, mga minamahal, kinakagat, mga minamahal ko, ng maraming kulay itim na lobo. Yung po'y nakita ko sa FB. Isang tupa na puti, kinakagat, mga minamahal ko, ng mga minamahal, itim na mga lobo, mga minamahal. Ang sabi ng illustration, ito daw po ang nangyayari kapag ang isang Kristiyano ay nasa kalagitnaan, nasa gitna ng mga taong makasanlibutan. Hinahatak tayo sa paglayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, hanggang unti-unti tayong nawawalay sa paglilingkod. Mga minamahal, huling talata po from the book of mga minamahal, James chapter 1 verse 27. Sabi ng Biblia, pure religion and undefiled before God the Father is this, to visit the fatherless and the widows in their affliction. This is the pure and undefiled religion. Kapag bumibisita tayo sa mga fatherless, sa mga widows, mga minamahal, ibig sabihin mga bata sa ampunan, yung wala na pong mga asawa. At ang sabi ng Biblia, kindly sa English po muna, mga minamahal, meron tayong last word doon, ang sabi rito, mga minamahal, widows in their affliction, and to keep himself unspotted from this world, mga minamahal. Sa Tagalog, basahin natin, ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ito, dalawin ng mga ulila, ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutang ito, mga minamahal. Amen? Keeping himself unspotted from this world. Sabagat ang mundong ito ay madumi, minamahal. Tayo po ay magiging marumi. Kaya sabi ng Biblia, mapalad ang tao na naglilinis ng kanyang damit na pangkasal. Yun po ang ibig sabihin ng Biblia. Mapalad ang isang tao, ang isang matuwid, na palaging linilinis, linalabhan ang kanyang damit na puting pangkasal. Sapagkat kung ikaw ay haharap sa kasal at madumi ang iyong damit na pangkasal, mga minamahal, ito po yung magiging malaking kahihiyan para sa iyo. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, mapalad yung taong palaging nililinis ang kanyang damit na pangkasal. Yung kanyang pagiging mananampalataya, mga minamahal, ay kanyang iniingatan na hindi po siya maging dumi sa paningin ng iba, mga minamahal. And ang sabi ng Biblia, friendship of this world is enmity against God. Huwag nating piliin na maging kaibigan tayo ng sanlibutan at maging kaaway tayo ng Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ibigin natin ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa atin. Mga minamahal, take note, we are not of this world. We are only strangers of this world. The Lord separate us from this polluted world. Hindi ka na sa sanlibutan. Kaya't para po sa mga taong namumuhay pa sa sanlibutan, ibigay ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos upang kayo maging pag-aari ng mahal na Panginoon. At kayo ngayon na tinubos ng dugo ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, kayo ngayon na tumanggap na sa mahal na Panginoon. We are not of this world. We are God's own property. Ikaw ay pag-aari, ako ay pag-aari na ng Diyos. Tayo po'y manalangin sa oras nito, mga minamahal. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon para sa ating minamahal na mga tagapakinig. Lalong-lalo na kung ikaw ay wala pa po sa gawain ng Diyos, mga minamahal.
ikaw ay manalangin, sumunod ka sa aming panalangin, sabihin mo, mahal na Panginoong Yesus, ako po'y narito sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo, Panginoon, ang aking puso. Hugasan mo ito sa magitan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Ingatan mo ang aking kaluluwa. Isulat mo ito sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Kami mananalangin po para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Dalangin namin ang kahabagan mo ang mga kaluluwang ito. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Mahal na Panginoon, siniligtas mo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una yung pananampalataya, pangalawa ay pagsisisi, ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Pagpatuloy po kayong dumalo, makinig sa programang ito, mga minamahal, at kayo po ay nakumbinsi na sa kapangyarihan, sa salita ng Diyos. Hanapin ninyo ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Meron po tayong mga address na sinasabi, o kaya tayo po ay mga minamahal na mag-search through internet, mga minamahal, sapagkat marami na po tayong mga lugar, buong Luzon, Visayas, Mindanao, maraming towns, mga barangays, na tayo po ay mayroon ng gawain. Ang Diyos ang magpala, mga minamahal, sa ating lahat. Tayo po ay manalangin para po sa ating mga karamdaman, para po sa ating mga kapatiran na narito, mga minamahal, kayo po ay may taglay na karamdaman, magbigat ng mga problema. Ipatong po ninyo ang inyong mga kamay sa ating TV screen. Mga minamahal, at sumunod po kayo sa ating panalangin. Ang Diyos ay Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, ikabagan mo kami kaawan. Inunod mo ang mapagpalang mong kamay. Mahal na Panginoon, hallelujah, gawin mong daluyan ang iyong kapangyarihan ng iyong lingkod. Ano mang karamdaman ng kanilang taglay, ikaw magpagaling. Ano mang problema na kanilang kinakaharap, ikaw magbigay ng kalutasan. In the mighty name of Jesus, cast out right now demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, mahal na Panginoon, demonyong high blood, mahal na Panginoon, demonyong lagnat, demonyong sipon, anumang karamdaman na nagpapahirap sa aming physical na katawan sa pangalan ni Jesus. Cast out right now and by the power of darkness in the mighty name of Jesus. Ang Diyos po ang magpala sa ating minamahal hanggang mga minamahal sa muli, sa araw ng bukas, mga minamahal, alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi, ang ating pong banal na gawain, mga minamahal, at ang Diyos po ang patuloy na magpala, patuloy pong magbindisyon sa bawat isa sa atin. Alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi ang ating programa. Ito po ay gabi-gabi, mga minamahal, at tayo po ay wala nang pong miracle hour tuwing Biyernes po ng gabi, pero mula ng Sabado, Linggo, mga minamahal, hanggang sa Webes ng gabi ay tuloy-tuloy po ang ating programa. Sa ating pong schedule, sa ating mga services, dito po mga minamahal sa ating pong outreach sa dako ng Zamboanga, mga minamahal, Sunto, Lumbangan, Tala, Zamboanga, mga minamahal, outreach, yung ating pong address dito po sa ating chapel, mga minamahal, dito po sa dako ng Tala. At ang ating regular services, mga minamahal, ay alas 3 ng hapon tuwing Miyerkules hanggang alas 7 ng gabi. Every Friday po, mga minamahal, alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Every Sunday po, mga minamahal, ang ating programa, mga minamahal, ay alas 10 ng umaga hanggang alas 3, mga minamahal ko, ng hapon. Minsan tayo po'y lumalampas, mga minamahal, sapagkat napapasarap minsan ang ating pagsamba. At this coming, mga minamahal, meron tayong upcoming church anniversary, 28-year church anniversary dito po sa dako ng Zamboanga Outreach this coming October 22. Lahat po ng ating mga nearby outreach ay imbitado po, mga minamahal, sa ating darating na church anniversary. Huwag po ninyong kalimutan, mga minamahal, 28-year church anniversary natin this coming October 22, mga minamahal, 2003. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon, buklorin tayo ng ating Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig. Tayo po manalangin sa ating pagtatapos. Ang pag-iingat ng Panginoon ay sumaatin. Pagpalain tayong lahat ng ating buhay ni Diyos. Tayo po manalangin, amang banal, Diyos sa dakilang buhay at mapagpala sa matamis at makapangyarihan mong pangalang Kristo Jesus. Salamat sa matagumpay naming naidaos. Banal mong gawain, mahal na Panginoon, sa gabing ito, aming miracle hour, naway pagpalain mo ang aming mga tagapakinig, ang mga salita na kanilang napakinggan ay maging baon nila sa kanilang puso at kaisipan, na kami hindi na pag-aari ng sanlibutan. Kami pag-aari mo na, mahal na Panginoon. Kaya kami iyo at ikaw ay amin, o Diyos. Patulugin mo kami ng mahimbing, ilayong mo kami sa masasamang mga panaginip at mga pangitain sa aming pagpikit, ay kalawalatian mo ng aming makita, mahal na Panginoon, bukas ng umaga. Muli mo kaming bigyan ng kalakasan, kasiglahan
kaisipan upang magbigay papurit sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At minsan pa, hanggang sa muli, minamahal mula po sa ating studio, sa ating technical side, beloved brother Aljo Dugos. At ito po, minamahal ang inyong abang lingkod, mga minamahal beloved preacher, Brother Jojo Abad, ang nagpapaabot, mga minamahal sa Diyos, na ang kapurihan at kaluwalhatian ay tanging sa ating mahal na Panginoong Hesukristo po lamang. God bless us all. Amen and amen. Dakilang Diyos, kung aking namamalas ang karikan ng iyong mga gawa. Lahat ng bagay, lahat ng iyay likha ng iyong kamay. Pinupuri kita, dakilang Diyos, pinupuri kita, sinasamba. Dakila ka, Panginoon, kalikasan. Kung aking pagmalasi